Welcome back to Break It Down at ngayong araw kasama na naman natin ang isa sa mga pinaka-nakakatawang MC at pinakamalupit mag-basketball na nakita ko. Ladies and gentlemen, we got K-Ram in the house. Luns, maraming salamat sa pag-imbita mo dito sa Break It Down. Buti na lang pumunta ka ulit dahil hindi na-upload yung dati natin. Nakorrupt yung file. Pati yung kay Manda hindi rin na-upload. Na-upload. Kaya uulitin ulit namin yun. Kamusta ka na? Kamusta naman? Eto ano pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Nag-asikaso kami ng sa shop namin ni Mot. Yun, dun muna kami habang wala pa yung... Naayos na ba yung ring doon? Parang binasag nyo Oo, lagi nasisira yung sinasabitan ni Mot. Doon lang kasi siya nakakasalpak. Ni-imagine niya na, alam mo na, 6-footer, ibigan ko. Kamusta naman yung shop doon? Okay naman? Okay naman kuya. Kahit pa paano, naitatawid, 3 years na siya nitong March 11. Pang 3 years na namin. Hindi biro din mag-maintain ng gano'n. Kaya. Totoo kasi minsan may buwan na may sobrang hina talaga na kailangan mo mag-abono. O hindi nga lang isang buwan, halos sunod-sunod. Kung depende talaga pag mahina yung Paano ginagawa niyong doon? Ginagawa niyong mga promo or mga gimmick? May gimmick kami dun sa shop namin na pag bumili ka ng at least 2 merch na kahit anong brand, meron kang 5 free shots. Kaya may ring. Okay. Pag pumasok yung 3 dun, may libre ka pang 1 damit. Dapat pala pumupunta ako dun. Ubusin mo yung damit dun niya kung kasakali. Di ba? Hindi ako gusto ko lang talaga mag-shooting. Mahilig ako mag-shooting So, ayun, yun din ang namin niya. Kahit pa paano, gawa din ng kanta. As Mick and Chill? Sa Mick and Chill kaya. May ginagawa kami ngayon na kanta. At tinatapos na namin, siguro may record na ni Mot, siya na lang yung kulang dun. Album ba to? O kasama singles? Siya sa album namin, kuya, dun sa Mick and Chill. Pero yung dating Mick and Chill na nirelease nyo, album din ba yun? O EP? Ano ba yun? Kasama siya sa album Kasama siya sa album, kuya, yun nga yung Mick and Chill. Hindi siya EP. Di ba? Tama? LP. Ilang tracks? Dun sa ginawa kasi ko, ang alam ko, kailangan naming gawin yung makatapos kami ng 8 tracks, kumbaga matapos deliverables nyo. Yun yung deliverables nyo. Kumbaga nasa amin kung may pasa na kaming kanta na... Sa Music Colony to, di ba? Kay Rai. Shoutout kay Just Rai. Kuya, kumusta? Sir? Yun din. Dun din si di ba? Gerald M. Tama, dun din si Gerald. So, maliban sa music, ano pang mga, mo this year? May mga battles. Sasali ka ba sa Isa Buhay? Kasali ka ba? Kasali ako yan. Nakasali ako sa Isa Buhay. Ewan ko ba doon kay boss gusto rin kasi si boss Paano ba nangyayari sa inyo ni Enigma? Parang nakikita ko, lagi kayong may mga... Hindi, napapansin ko. Nakikita niya sa akin yung mga hindi niya kayang gawin sa basketball. Yung baga, yung crossover na yun, akin dapat Okay. Ganon. Yabang ko. So yun, Parang medyo insecure si... Hindi. Totoo lang. Ewan ko nga rin guys. Totoo lang. Hindi ko din alam talaga. Tinuturuan mo rin naman. Baka naman gusto lang magpaturo ni Arik sa'yo ng mga... Lumilay. Pinapanis-panis nga kami nung kamakailan lang. Naglaro kami. Nagseryoso din Pinanis-panis din kami talaga. Lumabas yung parang 18 ang Enigma. Paano ba laro ni Arik? 18 years old Paano laro ni Arik? Point guard siya magaling siya mamasa. Jason Kidd, ganun. Parang... Hindi, mas ko siya na white chocolate Ganon ko siya nakikita Jason Williams. Okay. Ganon ko siya nakikita maglaro. Kailan kayo naglalaro? Depende kay Kuya Dens. Pag trip ni Kuya Dens, nag-schedule lang siya. Mini-message lang ako ni Kuya Dens. Sabihan niyo ako para makatikim kayo ng mga logo shot. Uy, pwede. Wala pang gumagawa nandun niya. Wala pa, sinusubukan ni boss. Sinusubukan ni boss. Yung di ba nakita ko naglaban yata kayo ni, sino yun? Yung street baller sa Pilipinas na magaling? Si Reaper, Ang tindi nun parang nagulat ako. Ano yun, edited ba yun? Sabi ko, hindi nagmiminti si K-Ram, pwede ba yun? Parang ang daming stress Hindi, parang natural na rin kasi sa kanya. Hindi na rin maiwasan talaga. Humble din Ang kwento pa nga nun niya, sa backstage kami. Sabi niya sa akin, wala tayong batuan sa mukha. Okay lang ba sa'yo yun? Umanga ako sa kanya kasi ganun yung bitaw niya sa akin. Iniisip ko na napapanood ko siya sa ibang clip. Namamato siya sa mukha So, baka di ko lang napanood yung buong, inunahan siyang batuhin, gumanti lang siya, baka ganun. Tapos nung naglaro kami, binato niya ako sa mukha, nagulat ako, sabi ko, kakasabi mo lang, wala tayong batuan Binato mo ako sa mukha. Tapos
Buti hindi pumasok. So yun na, Mas syempre. bata ba sa'yo yun, si Reaper? Mas bata sa akin si Reaper. Tapos ang bilis din ng footwork niya sa personal talaga, nakakalito. Hindi siya basta-basta talagang Pero tinresan mo ng tinresan eh. gawa na rin ng pagod na din talaga ako, kuya. Kumbaga pagod na ako, hindi ko na siya kayang sabayan sa dribble. Kanya talaga yun. Hindi talaga ako uubra. Kasi ang late niya eh. Hindi ko siya kayang dribble-dribblean eh. Kayang-kaya niya ako dribblean kasi mas matangkad ako sa kanya eh. Simula nung bata ka, galaro ka sa mga liga. Hindi ako nasanay sa liga. Solar Boys lang, Solar Boys. Hindi ako nasanay sa liga. Talagang mga Is laro tubig lang, is tubig lang kami. Hindi mo hindi mo inisip na i-pursue yung career sa basketball. Sa amin kasi kuya, maraming mahuhusay din. Tsaka, magkakaroon ka lang naman ng pagkakataong makalaro sa mga interbarangay pag may kapit ka talaga eh. Kumbaga lalo sa pwesto ko, point guard ako. Hindi siya kailangan sa lugar. Maraming point guard Maraming dun. point guard masyado. Ang kailangan dun, kahit sentro, mga ganun. Yung height ko, di naman ako pang ganun eh. Lit ko lang eh. Yun. So tingin mo ba mas komportable ka sa street ball na setup kaysa sa yung 5-on-5 na depensahan? Saka mas Mas trip sa akin kaya pareho eh. Pareho siyang Mas trip ko lang talaga yung limahan na hindi yung half court kasi may ganung street ball ang half court eh. Mas trip ko lang yung nakatakbo talaga limahan. Baga depensahan tayo 5 nyo sa 5 ko. Kasi dun mo rin makikita yung chemistry ng katim mo ng kakampi mo. O, nung chemistry nila, makikita mo rin paano mo babasagin yung chemistry nila. Ganun. Kami ng mga kaibigan ko, sila Mot yan. Mga kami chemistry kami yan. may laro din si Mot. Papanood ko rin yung mga pinopost nyo di ba? Oo. Shooter yun niya. Perimeter. Pag mahilig ka rin ba sa mga reference ng basketball pag sa battle? Hindi. O medyo ma-joke no? Hindi siya hindi ako para ikumpara yung sarili ko. Parang ikumpara yung sarili ko sa isang player na ganito yung hindi. So ano mas tinitingnan mo sarili mo? Rapper ka ba o hooper? Ano yung primary mas mo? gusto ko pa rin talaga yung ganito yung ginagawa ko kasi yung sa pagra-rap, paggawa ng music, yun talaga. Yun na talaga. Kasi parang yung basketball sa akin, hindi na ako para siguro sa mga content, pwede ko siyang magamit. Gagawin ko siyang content. Kumbaga, hindi naman lahat din ng player ng sumisikat dahil naging PBA player lang eh. Totoo. May iba na, bakit si Reaper? Mas kilala pa nga si Reaper kaysa sa mga bangko ng mga PBA player eh. Kung iisipin lang natin, mas maraming nakakilala doon sa mga yun. Yeah. Sa mga player ng Mavs, mga ganun. Totoo. Sino yung sa ibang bansa? Si Professor? Si Professor. Ganun niya. Ganung type. Tsaka yung mga End-1, nanonood ko rin dati, End-1 mixtape. Hot sauce talaga. Hot sauce, diba? Hot sauce talaga. Ray Alston, diba? Lagi kong ginagawa yung hindi Air Up napadaan ko There. sa ulo. Paborito kong gawin yun. Hot sauce yun. Pare-pareho tayo, syempre, mga Pinoy. Talagang basketball yung hilig natin eh. Sa sino ka ngayon? Kanino ka? Playoffs? Sa playoffs yan. Lakers din naman ako yan. Diba? Lakers talaga yan. Feeling ko Lakers Celtics yan. Lakers din naman ako yan. Maglalaban. Eto na, nag-predict na kami. Lakers Celtics. Okay. So, ano pa ba? Ano pa ba mga kailangan natin talakayin na hindi pa natin napag-uusapan tungkol kay Ram? Yun, yung pagsali mo sa isa buhay. Focus ka na ba talaga? Kumbaga, goal mo ba dito ngayon is kampyonato o paano? Sa akin kuya, sa totoo lang, mas tinitignan ko siya na hindi ko siya hinahabol eh. Na pagkumpara sa akin yun, para sa akin yun. Darating yun. Mas tinututo ko na lang na yung sarili kong galingan na lang sa kada salpukan, sa kada laban. Ibigay mo yung todo na lang. Pwede bang malaman kung sino unang kalaban mo, first round? Pwede na ba sabihin? Kaya nilabas na rin naman yung poster, yung Sino second to? set 14. Kalaban ko si Kenzer, ngayong April 26. Kenzer, parang Si Kenzer. bago lang ba to si Kenzer? Rookie siya na tiga-late din. Paano style niya? Komedyante rin siya kuya. Comedian din. Yung atake niya eh. Yun nakikita ko sa kanya. So- Ako, sa Leyte eh. Tiga doon ka din kuya, di ba? Tama, Leyte ka din. Kapwa, Tiga doon din ako sa Leyte. taga Leyte kami. Doon ako pinanganak sa Leyte, actually. Saan ka sa Leyte? Sa Southern Leyte ako yung ko Sa talaga. may Maasin. Sa Maasin, pero tumira kami sa sa Katmon, sa St. Bernard. Sa St. Bernard na kami lumaki. Tapos yung mother side ko, doon sila sa Maasin talaga. Sa South na yun eh. Kami sa Metabango kami. Medyo malapit yun sa Ormoc. Mga ilang hours mula sa inyo yun, ang Ormoc? Mga
3 siguro kaya, 3 oras, 4 na oras, ganun. Malayo sa amin niya. Kasi medyo dulo niya sa amin. Sa Ginsaogon, kung nabalita mo yun niya. Yung nag-landslide. Oo. Sa Ginsaogon. Doon kami malapit. Okay. Bundok na talaga. Kailan ka huling nakauwi? Nakauwi ako, nakaraang 2 taon niya. Fiesta sa amin. Yun, namiss ko yung vibe ng probinsya talaga. Talagang nakakamiss. Oh, iba talaga. Iba yung amoy nung Leyte pag nandun kayo. Pag may lalo pag sa umaga, pag may Tsaka yung nagsisiga. yung lahat Bisaya. Oo. Kumbaga kaya mong, ako kasi pinapractice ko yung sarili kong kaya ko pa rin magsalita ng Bisaya. Hindi ko siya tinatanggal. Ayoko siyang alisin. Hanggat maaari, kung may nakilala akong Bisaya, kakausapin ko siya ng Bisaya para Ano rin yan natin sinasanay ko rin. Bilang Pilipino at bilang pag marami kang alam na dialekto at lengguwahe na sa Pilipinas, nagiging mas multicultural ka di ba? Parang naiintindihan ka ng dito sa Luzon, sa Visayas, iba rin yung iba rin yung tanggap sa'yo sa Mindanao, di ba? So yun. Shout out sa mga taga Leyte. Yes, At yun, mga yawa. simulan na natin to. Ang papanoorin natin battle ay naganap nung, alam ko ahon to 15. Ahon 15. Napanood ko to, siguro kakarating ko lang nito nung first round. So second time ko mapapanood to, pero this time buo na. Ito yung laban ni Jonas tsaka ni Zendluk. So Let's style go. clash to. Let's do this. Si Jonas nanalo ng coin toss. Pinili ang mauna si Zendluk. 2 minuto Red dapat. language yung boss yun. Unang banat para kay Zendluk. Yo, salamat Enigma sa muling pag-imbita. Nagpunta sa ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsi ka. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo, ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap. Sino tukoy niya dito? Na hinahamon ni Jonas, na old god, na gusto kalaban si Si Sino? Basilio ata ko yan sa Si pagkakaalam. Basilio, okay. Ayun yung si Tagal Basilio. ko na rin hindi nakita si Basilio. Alam ko kasi kinall out siya ni Jonas nung laban namin sa ahon din yun. Tapos nanood din si Kuya Dave nun. Tingin mo ba babalik pa si Dave sa flip top? Tingin ko naman kung gusto niya pa rin bumatel. Siyempre, hindi mo mawawala yun. Pero siguro, mas busy lang si Kuya Dave talaga sa mga... Sa pag-artista ngayon, no? Oh, iba rin si Basilio. Kami ni Basilio, we go way back din talaga yun. Republic, waliban sa Republic. Ang dami namin pinagdaanan din ni Basilio. So, iba rin yung pagkakakilala ko sa kanya sa Tsaka tingin ko pagkakakilala. maganda rin kung maglalaban sila ni Jonas kasi iba rin yung pagiging komedyante ni Kuya Dave. Yung mga OG. bago tapos magkasalpuan OG na sila. komedyante yun Maganda. Sa Republic, siya yung lagi nagpapatawa Pag magkakasama kami, tawa lang kami ng tawa sa kanya Opener ni Zendluk dito, talagang niya, no? Parang full on Zendluk agad no? Ang hilig niya sa kaya, no, yung mag-iisip siya ng mga mag-iisip siya ng thoughts tas parang sa ibang nilalaliman niya yung Tagalog ba, ano bang doon? Paano niya sabihin, matalinhaga niya, ginagamit yung kung paano niya gawin, kung paano niya anuhin yung round niya. Jonas. Yung whale ginamit niya kanina, di ba? Pag gagamitin mo ba yun, ikaw ba, natatawid mo ba, halimbawa kahit hindi masyadong sakto, halimbawa sa Biblia, Jonah yun di ba? Hindi naman Jonas Jonah, Pero sa akin, hindi ko siya parang hindi ko na siya gagamitin kasi nga parang medyo malayo siya Kumbaga hindi siya yun mismo Parang para sa akin na medyo pinilit mo na siya doon. Rich na siya, medyo rich. Pero setup lang din naman siya. Pero napansin ko lang na yung ibang rappers din parang kahit medyo may alam mo yun, hindi ganoon kasakto, pinipilit nila. Pero sa nagiging bad bars yun Kahit sa ibang bansa Yung
I got a umbrella. Yung umbrella. Yung Umbrella. inaano nila sa umbrella. Parang ang layo na, di ba? Word flip. Parang ganun din siya eh. Pag may missing na isang ano, parang... Parang yung Jonah, ewan ko kung may dinugtong ba siyang S sa dulo para magtugma siyang ano eh. Kinain ng balyena. Okay, tingnan natin. Isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda, lalamon kay Jonas, parang kwento sa Biblia. Hindi, Jonas. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan. Pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at Pag pabibo, niribat yun, patay pero may na dinadamdam Jonas. ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas na higit sa 30 anyos. Kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag to na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo, ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Minsan may mga linya na alam mo na ginawa yun para sa punchline. No? Kaya mas maganda pag balance yung setup din at punchline mo. Minsan kasi sobrang... Parang nahahatag mo na sa kanila yung ano eh, nasusubo mo na sa kanila yung ano no. medyo predictable siya. No? Doon ko nga naisip Nakikita mo yung from a ano mile away. Doon ko naisip din yung baliin dahil sa ganun. Kaya nga lalo yung pag ginagawa mo, mamimili ka binabali. din ng syllables, kunwari nag 5 syllables ka sa 4 bar setup mo, para masyado mo na talaga siyang sinubo. Oo, totoo. Kaya ayun, naisip akong baliin din. Yung ibahin mo yung expectation nila, di ba? Okay. Kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap tong si Iho. Dapat pangalan mo, Sisa, na baliw kakatawag kay Basilio. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako, mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja rin mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. Explica si Jonas kung Ninja yung patay ninja. Patay ninja. Ang tigas talaga ng Bisaya. Sa amin ganun din eh. Saan accent yung may J? Buhol. Buhol, di ba? Sa pagkaan ko buhol. Kila Tweng, no? Oo, na Lil Strux. Oo. Na twing. Pero ba't niya ginamit yung accent ng Bohol dito, tingin mo? Hindi ko rin nga ano eh. Kumbaga siguro sinasabi niya na ano, Bisaya siya. Kasi hindi ko pa rin siya napapanood talaga ng buo. Eh. Clips, Ito rin, clips itong lang. first round din, ngayon ko lang siya napanood ng ano eh. Clips ko lang siya napanood. Kakarating ko lang nito nun eh. ay lumago, makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja rin mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. Explica si Ano ibig Jonas sabihin nun? kung Wadya mo, Jawa katol. Ano ibig sabihin nun? Alam mo yun, Rud? Wadya mo, Jawa katol. Wadya mo, walay ayo. Wadjam mo, Jawa katol. Walay ayo. Wadjam mo. Pero gusto ko malaman yung reasoning eh. Ba't niya ginamit yung Bohol Siguro accent? baka sa susunod na punchline. ano yan. Oo. Mol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali Yun lang na pala. matama. Bawat ikot Babad yung J. Sa Jonas. Jonas. Oo. Okay. Kasi mali, para sa akin, mali siya ng pwestong pinagsabihan Pwesto, yan. di ba? Dapat kung sa gubat ginanap yan or Davao, kakagatin yun kasi magigets nila eh. Dito ahon, hindi eh. No? Kumbaga meron din ng mga Bisaya siguro dyan, pero Pero hindi yun yung proper ano eh. Hindi talaga yun yung, alam mo yun, lahat magre-react. patay ninjo, wadya mo, jawa katol. Explica si Jonas kung gaano katukmol. Babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali lang madama. Bawat ikot ng mundo na aaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka. Isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Okay.
Okay, pang round 1, pang buwelo. Pero para sa kanya, ang daming ano din doon, mga parang hindi kinagat o hindi na-appreciate nung crowd. Lalo yun sa Bohol. Yung Bohol, para sa akin, sobrang risky Hindi na kasi yung punchline kasi parang nababad lang yung Jay sa salita niya. Hindi siya masyadong damaging dun sa kalaban eh. Yung parang, okay, yung Jay nababad. Okay, Tsaka sobrang so parang, para sa akin, para sobrang ligaw na ginamit mo yung J ng Bohol na kahit nga yung ibang mga Bisaya, hindi rin alam ko talaga kung saan nanggaling talaga yung J na yan eh. Kasi sa amin, nasa Southern Leyte kami, J din sa amin eh. Ah, talaga? May mga ganun din. Ganun. Okay. Kung Jonas yung kalaban mo, tapos yun yung round 1 mo, parang binigay mo yung kaliwang pisngi mo kay Jonas. Parang gano'n. Ginaisa ka na. Gumanon ka na dun, oh. Parang ang ano nun eh. Parang feeling ko kulang yun eh. Yung round 1 na yun. Tsaka knowing Zenlook. Tsaka dapat ginamit niya na yung ano kuya. Para sa akin, ginamit niya yung pagkakataong siya yung nauna. Para iset yung momentum ng crowd. Oo. Dapat yung pinakamalakas na round niya yung round. Yung nilagay niya sa round 1. Sa round 1. Feeling ko ano pa to eh. Buwelong round pa to eh. Buwelong round pa to. Si Jonas, alam mo na yung itsura. Oo nga, parang gigil na din talaga eh. Ano, tingnan natin Sige, yung sige, Jonas. ito kay Jonas. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Gawin na ako feeling eh. Lapa, Wala pa. diwatang nangangandidato. Diba, tapos na agad eh. Tapos Parang na agad eh. napamukha ni Jonas yung style niya sa ilang linya. Ilang linya. Yun nga eh. Napaka-risky nga ng ginawa ni Zenlook kasi kung maggaganong ka, itinodo mo na eh. Kasi kung parang average lang na ganun, tapos Jonas. Tapos sinabi niya yung ano, Isang rebat lang yun. Nagkakarakros. Hindi pa nga siya nagrebat dito, sinabi niya lang Oo yung nga. intro niyang ano, wala pa siyang rebat na ginawa doon. Galing. Pasok na agad eh. Lapa, diwatang nangangandidato. Galing. Galing din yung ano, imagery eh. Double meaning ng diwata eh. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya naninikit. Naninikit. Galing. May tsura niyo. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Galing. Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae. Galing. Ang galing kasi kay Zenlook ginamit eh. Parang tirarantado talaga yung style eh. niya eh, no? Parang walang kain kanto pag inabot ka ng tawag ng kalikasan talaga naman. Galing. Tsaka yung ano, lahat sakto. Alam mo yun, minamak niya yung style ni Zenlook at the same time, effective yung mga joke niya. Yung imagery, yung ano, di ba? Simple lang, diwata. Sa diwata, yung buhaya naninikit. Ang galing din eh. Poetic pa din eh, di ba? Kahit napatawa eh. Kasi nga, inaano niya, ini-emulate niya yung style ni Zenlook. Kaibahan ng doon sa dito. Game! Jonas versus Zenlook? Tanginang matchup to, ang genius. Eh, mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Tangina. Ahon 15, boss. Kasi tatapat mo ako kay Who You? Puta, parang Megatron versus Labubu. May laruan. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi yun lang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos, tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit kami pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip.
Eh, ganyan din naman ako pag may utang. Galing. Galing. Simple lang yun, no? Pero, Anong malalim mag-isip? Huwag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood yung laban nila ni MR? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam. magandang ano yun, no? Angulo ni Jonas yun, no? Na pag same style, parang nakukumpara. siya, oo. Kasi naalala ko yung laban nila ni GL eh. Hindi naman sila same style, pero Parehas silang hindi. parehas cerebral eh. Parehas, ano yun, parang genius yung dating na matalino sa mga salita. Talinhagaan. Okay, on point yung round Rekta, ni, rekta. ni Jonas dito. Tsaka alam mo na agad eh, parang yung under pa lang nung round niya eh. Tsaka yung mga Hindi pa tapos adlib yung niya, round niya. Isipin mo yung yung tinuturo, lakas ng dating ng ganun ni Jonas, yung stage presence niya. Stage talaga presence niya, yung ano niya, aura niya. Oo, yung aura niya, kakaiba. Paano niya dinideliver. Hindi rin kumukurap eh. Napanood yung laban nila ni MR? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang ina nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust eh, estilo pa kaya. May punchline siya na gano'n, di ba? Sabi nyo, ako'y malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni Saddam, ni Dansa. Galing. Kasi di ba may sinapak siya nung pigilan yung kamay niya? Galing. Kita nyo! Galing ni Jonas talaga. Di ako predictable, tol. Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ako dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Ang galing nun, ang lakas nun. Kasi self-bashing siya eh, pero nagamit niya as weapon, di ba? Ang galing din ng niya, nasasabi niya nga ng direkta. Kumbaga, ayun na, yung wala nang paligoy-ligoy. 4 na paningin. Pero banlag ba talaga si Jonas? Matagal, Medyo may pagkaano siya. Pag tinitigan mo siya ng ay pag-usap ka sa kanya, habang tumatagal yung isa nagtatampo. Pero hindi ko masyadong napansin. Alam mo ba? Kahit dati hindi ko napansin na banlag si Jonas eh. Doon lang sa mga punchline na sinasabi. Para siyang mata ni Kendrick ya, parang ganun. Di ba? Pag natignan mo si Kay Kendrick. Notorious B.I.G. ganun. Oo, ganun. Lazy eye. Kung tawirin, wag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may Galing nun. 4 na paningin. Tabon na yung first round eh. Ako'y di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Damn. Galing. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Diba? Parang napaisip yung mga tao, parang dilis din yung sarili niya. Pero di ba, ang pagpili mo sa akin, parang pagpitas. Pwede naman siyang Di, pero para sa Hindi, akin- pwede siyang double-edged eh. Pwede siyang, di ba, pagpili sa akin, kumbaga katangahan ng pagpili sa akin. Pero kasi ang pagpitas, pagpili din yun eh. So parang ikaw yung katangahan na pinili eh. Di ba? Parang, kung titignan mo sa... Inaano ni Jonas yung sarili niya, kuya, na ang makatangtanga. Lagi niya ginaganon yung sarili niya. ginaganon din ba niya? Okay. Makatangtanga So din. pasok din, no? Oo. Parang, actually, tatlong yun, no? Tatlong meaning yun, no? Ang galing nun, Pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Napaisip yung mga tao. Daming layers eh. Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa tinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe.
Gandang bali dun sa Grabe papunta ka yun, pa lang. oo. Tsaka ang dami yung binitawan dun na matindi. Yung third eye, yung ender, kung paano niya inopen, yung gitna. Ano niya busog yung first round. Busog yung round 1. May mga ano din siya, halo din niya no? May hindi rin sa bandang huli medyo may mga punchline na rin siya na hindi joke. Di tsaka multipurpose yung ano niya joke siya na bars na alam mo yun. Tsaka yung ano niya rin, delivery niya. Tsaka yung ano niya, Top kuya, notch, yung bro. ano talaga, yung stage presence niya talaga, yung kung paano niya. Kaya maganda rin no, maglaban sila ni Sinyo, no? Parang maganda rin mapanood din. Maganda rin yun. Si Jonas, no? Kaya gandang nun. Palitan ng one-liner, no? Malinaw yun, hindi kailangang maging rap genius para i-judge yung first round. Kita naman. Kitang-kita. Okay, ginawa ni Zendok, pero kulang yun para dito. Pero kay Jonas talagang came out swinging agad. Suntukan talaga din agad. Ang galing. Okay, round 2. Round 2 tayo. Buti hindi tayo pinahirapan sa round 1. Round 2. Nayanig siya doon, napangiti siya. Magseseryoso daw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Parang sobrang haba ng setup nun para mapunta lang dun sa no? Tsaka parang hindi rin siya ganun kalalanding din kay Jonas kasi para sa akin, hindi naman nagpapakadniki si Jonas eh. Oh, hindi nga. Hindi, tsaka ang purpose niya dyan, yung intention niya is magamit niya yung sapatos ng kabayo na line. Kaya niya sinetup na ganun. Kaya sinasabi ko na parang mapapansin mo na parang nag-adjust yung setup para sa punchline. Hindi yung parang, ang maganda kasi na linya is, hindi mo alam kung ano yung naunang naisip eh. Kung yung punchline ba o yung setup eh. Kasi dito parang alam mo na agad na yung naunang doon naisip. siya babagsak. Doon pa lang sa nabanggit kay Nikki medyo na alam ko na kung saan siya lalanding. Saan papunta eh. Kasi ba't si Nikki yung ano mo? Yun talaga yung intention ni Zendok gumamit ng mga kasabihan, ng mga, di ba? Sasabihan niya, sapatos ng kabayo. Kasi inano niya eh, dapat hindi mo yung sinusuot ng sapatos, di ba? Yun yung setup, tapos papunta dito. Komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Dapat sumuntok pa siya, Huwag mo no? na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss, ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Ano yung pato ng bilyar? Walang bilang siya eh. Wala siyang bilang. Anong tawag doon? Bola mano? Bola mano. Yun ang Tagalog doon, yung cue ball? Oo, bola mano. Iba-iba rin ko siguro alam sa yun, iba-ibang termino ng bilyaran din. Pero sa amin, nakilala siyang bilang bola mano. Cue ball lang alam ko. Huwag mo na subukang suotin Bola yung mano pala sapatos yun. ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Pato, yun lang. Boss, ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may Malakas honor. at maganda. Ako'y tapat palagi, iho. Napudpud na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Ngayon nahulog yung ano niya, no? Classic nun sa quarantine. Actually, magaganda yung linya ni Zendok eh. Mali lang siya ng kalaban eh. No, kasi parang ang daling warakin ng mga gano'n niya pag si Jonas yung kalaban. Pero kung ilalagay mo yun sa mga sa kanta or kahit poetry, ang ganda Pero niya. tingin ko yun, naka-apekto rin talaga yung nanalo siya kay M-Set kasi nag-expect yung tao sa kanya na alam mo yung bumulusok ka na. Kasi si M-Set, champion na si M-Set nung nakalaban niya. Tapos natalo niya si M-Set. Natalo ba niya si MZ? Oo, yan, natalo niya si M-Set. So parang nagkaroon nga ng expectations, no? Yung tao, tingin ko yung tao, parang nag-expect din sila ng maano niya si Jonas. Ma-upset niya rin si Jonas. Okay.
Salamat sa backstory na yun, hindi ko alam yun. Yun ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamo-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Bungo, pumuputol ng Ano papel. reference yun? Hindi ko rin kilala yun si Esperanza eh. Esperanza. Nagbanggit siya Palayain ng si Maya. Esperanza. Ulitin natin Ito ang katawan kay Gaya. Nilinis ko ang mata Gaya, ko sa yung ilusyon. ano ng nature. Akin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamo-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay Gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng Maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Marcong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Yun, solid yun. Ngayon kalaban mo si Lucas sa tingin. Yun, dapat ganun mga kalibre yung bao niya dito kaya no, Jonas, yung ganun. Matalinghaga siya pero kahit si Jonas yung kalaban niya, alam mo kahit si Jonas wow. Malakas. Tindi nun, Sa pag iniisip mo pa siya, pag naisip mo yung ang galing na pagkaka-setup niya doon. Pagkaka-flip niya ng concept, no? Wala ring nakaisip pa nun eh. Ang galing din nung Diba kadalasan niya pinuputol imahe. yung tapos ang galing. Okay yun, solid yun. Pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban Paper mo si cuts. Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa, ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog siya, hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Yun ang Zendok na hinahanap ko. Diba? Na-reinforce niya agad eh. Nasundan niya agad ng ganun eh. Oo, galing mga ganun yun, no? nga Tsaka yung mga imagery na ganun, isipin mo yung papel, napunta na siya sa lapis. Oo, lapis. Mababalik ka sa sa school dati, di ba? Yung dati binabali ko yung yung lapis gamit. Alam mo yung ilalagay mo dito, tapos gaganunin mo. Yun naalala ko dito sa imagery na sinasabi. Ang galing din eh kasi natawid yung konsepto ng papel lapis. Galing. Hustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Kasi lapis ko, di ba? Ano siya ng Solid yun. Maghinay ka sa yabag na inoorkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasala ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Solid. Second half ng round 2. Oo. Mas may laman tong yung 2. Siguro 60% nun solid. Yung unang 40 medyo parang kalibel pa May ng mga round 1. hindi rin ako na ni-reference siya gaya ng Esperanza. Esperanza pati yung kay Nikki. Yung kay Nikki. Medyo lundo dun. Pero after nung naipasok niya yun sa papel, sa lapis, dire-diretso hanggang dulo. Mas nagano siya ngayon, mas nagkapuwersa. Ano rin ni Zendok na parang build up no? Ganun lagi siya magsalansan ng mga rounds. Parang lagi niyang ginagawang palakas ng palakas. Kasi yung iba, nilalagay yung mahina sa round 2 eh. Ito parang ang lakas ng round 2 Ganun din ako sa round 2 ko rin nilalagay para sa akin. Pakiramdam kong ito yung list. Pinaka-list na Pero ang lakas ng round 2 ni So alam mo na hindi yun yung ginawa niya dito. Pwedeng palakas ng palakas. Baka yung round 1 niya yung pinakamahina Kasi minsan iisipin mo rin kung kalaban mo, kung saan ba niya nilalagay
kung siguro iniisip niya, baka mahina lang din round 1 ni Jonas. Kaya niya nilagay dun mo rin iisipin, yung mga sugal na ganun, mga Mahirap mag-isip ng ganun kung pre-battle decisions. kung ano yan, no? Mag-iisip ka ng mahina yung round 1 nun. Siyempre, para makukumpiyansa ka na, saktuhan ko lang din to. Parang dapat hindi ganun, no? Dapat sagad na agad sa unang salpukan. Kasi kung ito yung, kung sakaling ito yung, ano ya, yung mga napili niyang angle dun sa huli ngayon nabanggit mo na ano, yung sa, kung sa 1 may mga ganun din siya, palag-palag. Kaya nga eh. Kung ganun lang din yung level, no? Pero tingnan natin yung round 2 ni Jonas dahil lumakas si Zendlook pero di natin alam baka lumakas din to si Jonas dito. Tingnan natin. Tapos naka-body pit. Tangina, tapos na. Tapos na. Ako sila yan. Ang ganda kasi. Tapos, alam mo yung parang ang simula tatlong may ellipsis na tatlong gano'n. Tapos, taka-body beat. Parang inano niya, no? Dinugtungan niya. Yung parang ito yung malulupit na sinabi ko. Blablabla. Tapos, taka-body beat. Yun yung punchline. Galing, galing nun. Galing Jojo. Tapos naka-body pit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, ba maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Pinang to naka-body pit para mag-gym, boss. Maisip na rin. Papupot, alam mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, Sayang. magta-type na lang ako, pre. Ba't ko Galing, galing. Kiniloso po niya May naman mga ganun, si Jonas yan, no? Kahit hindi, sinusugal niya kahit hindi na mag-rhyme. Hindi, lalo na pag alam niya na malakas yung material niya. Kahit Kasi hindi minsan napag-usapan din namin sa ibang break it down na nakakasira minsan ng opening round yun eh. Pag tulad kanina, okay na yun eh yung ano yung sinabi niya ulit? Yung sa Pero naka-body pit, di ba? Okay na yun eh, kaso parang pinilit niyang mag-freestyle tapos hindi niya naisipan ng tugma. ng tugma. Minsan nakakasira din siya ng momentum eh. Inang to naka-body pit para mag-gym, boss. Gym boss! Papupot, alam mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko Kinali eh. Round 2 na. Pag-usapan naman Parang natin yung yung mga nilabas ganun, na flip-top na arte. Para lang talaga siya sa crowd reaction eh, no? Pero as a judge, hindi ko siya i-scorean as bars eh. Parang inano niya, sinet niya lang ulit Sinet yung niya para lang sa kanya. yung mood, ng mood ng crowd na, ito na, Jonas na ulit. Parang ganun. Round 2 na. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon pagdating sa akin, si Jonas, biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Zendlook, si Zendluka. Zendluka sinasulat doon, di ba boss? Zendluka. Si Zendluka, armado na mga solidong left field na lirisismo. Tangay na boss, hype na hype ah! Buhat na buhat ah! Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lirisism. Lyricism. Boss, hindi halatang meron kang Tanginan to. favoritism. Tanginan to. Solidong left field na lirisism. Galing talaga nito ni Jonas, gago. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Chess. Ba't namang ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Kulit ang Pero puta, lahat there ng is barangay, pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik. Gago, puta.
Pati yung reaction ng crowd, medyo, lo, sinabi niya yun. Parang ang layo nung bagsak nun ah. Bakit si Arik? Ewan ko rin din niya kay Jonas. Mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik! Yo, what you gonna buzz? Yo, Ay, yung kay Andrea. Yung ano, si Kuya Drew. Ano? Yung performance ni Kuya Drew, di ba ano ba yun? Concert Yung ata. concert. Oo, nag-perform pala si ano. Ito ba yung Ayun yung nire-reference tinatopic niya? niya dyan, Okay. Kaya siya nasabi offbeat. yo, what you gonna buzz? Yo, Buti hindi napipikon si Arik sa inyo, no? Concert ni Andre. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing magano humabol eh. Gago ang puto. Wala sa bundok eh. Hindi, joke lang boss. Nakaramdam na naiinis na. Nakaramdam na naiinis na si Arik. Bunawi eh. Biglang premiera si Kuya, sinasakinta na eh. Hype ka dyan. Wala sa bundok eh. Hindi, joke lang boss. Hindi ba tumingin? Hindi nakatingin dyan, joke lang, boss. Hindi nakatingin. May mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga, Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Gago. Nakadapa. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, Kung napapansin mo yun dun sa ano nila, pati si G. Sendlook, parang natatawa rin siya. Oo. Para sa akin, dapat din niya ginagawa yun eh. Kailangan ano lang siya eh. Poker face. Oo, hindi mo kailangan maitang ang saya mo pa. Kumbaga, nasapa ka na, ang saya mo pa. Oo. Parang yun din yung ano eh. Body language din kasi malaking ano yun eh. Malaking factor yun sa, hindi lang sa mga tao, pati sa judges, pati sa kalaban mo. Pag nakita ng kalaban mo na, ay, umaano to sa akin, mas lalong magiging confident to si Jonas eh. Tapos lalo ring alam mo yun? Pati kahit yung crowd ko yan, nakukuha rin. Siyempre nakikita sa ikaw nga, tumatatawa ka dun sa ano eh, Oo nga, binanat totoo. sa'yo eh. Pero kasi, double-bladed sword din siya. Kasi pag di ka naman nag-react, isipin, ay, napipikon na to. Di ba? Parang pinapakita niya na, hindi, sport ako. Pero yun nga, marami siyang ano eh, underlying factors na pwede maka-apekto sa judgment as a whole eh. Natatawa siya eh. magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya doon na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip top. Parang ibig sabihin niya siguro doon is bulag siya, no? Kasi may kanta akong ganyan eh, 3 blind mics. Na di ko alam kung nakatalikod ako, nakaharap. Kasi yung bulag, ganun eh. Di ba? Hindi mo alam kung nakatalikod. Di mo rin alam. So baka yun yung parang, tapos tinarantado ni... Shoutout nga pala kay Junela. Meron kaming kanta nun. Yun. Parating. Sobrang, basta. Abangan nyo yun. Napakalupit na kanta nun. Nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip top. Hindi. Sabi siya. Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari.
Kahit lahat ay mawala na. May ganun sa May dance moves. Di ba yun? Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. Oo, sabi niya yung sa laban nila ni Emzite. Ano ba yun? Todo niya pang sinigaw. Kahit maging Persian kat kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo. May ganun mo. Oo din siya eh. Na-realize nga. Ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Natatawa siya. Minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta naguhubad ka na ng short. Yung mukha ni Sendok eh, no? Para naiisahan yung mukha. Pagpasok ng kwarto, puta biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, ako daw. One line. Tinutuliner na yun, no? Wanto-wanto lang. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. Alas 2 ng madaling araw, si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro rin katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Grabe rin si George D. Haba din, no? Hindi, mas Hoy, mahaba yung kay Sendok. probinsyanong kulot. Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Balangkot? Ano yung Pero balangkot? minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Balangkot, siguro parang siyang ano rin Salakot? yan, no? Oo, parang ganun, malong, parang... Di, parang Balangkot. headwear yata yun eh. Ano? Yung buhok mo nakakayamot. Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tanginan to, tuwing may battle sa flip top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Nagtitrip na lang si Jonas siya eh, no? Kaya nga. Kumbaga, wala na siyang ano sa... Kung ano bang sunod-sunod na mapili niyang jokes. Hindi siya parang ano, pinapanamnam niya sa crowd, nahayaan niya lang na... Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagmamadali. Yung Kaya pace niya dito sobrang komportable. komportable siya. Wala kang kaba eh. No, tumatawa Parang nga ko. siya na nagtitrip na nga lang niya. Mas ramdam ni Laban niya Sendok ako. eh. Tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Wanto-wanto. Ay! Bago matapos ng round to ko, may sasabihin lang ako sa Chong.
Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Sino yun? Ay, nagbabayad yata sa ano yan. Parang ewan ko ganun pa ganun kumain na maliit na tao. Hindi ko pa nakikita yun. Okay. Malakas yung round 2 ni Zendlock Kumbaga nandun yung punit, Mas dila, malakas yung round papel. one ni, ano yan, ni Jonas, no? Kaysa sa round 2 niya. Para sa akin, mas nabuksan tsaka nasarado niya na maayos yung 1. Yung 1, no? Yung round 2, medyo okay lang yung ender niya. Pero ano no? Kumbaga performance-wise, ganun pa rin. Yung content lang nung ano niya, sulat niya dito, mas medyo... Parang gagaya mas ng... busog yung round 1. mas busog yung round 1. Tsaka napansin ko lang din dyan sa ano, parang sa ano ni Jonas, madalas niya magamit yung word na katangahan, parang ginagamit niyang pang-rhyme sa punchline. Mahilig siya doon, no? Round 2, kanino ka? Sa akin niya, para sa akin, Jonas pa rin ako dun niya. Mas maraming punchline na tumatak. Although, hindi naman siya agay nung ano, Round 1 na parang malayo yung agwat nila. Dito mas parang dumikit ng konti si Zendlock. Si Zendlock. Gawa nung ano, nung linya niya dun sa papel. Pero kung ikukumpara ko siya dun sa sunod-sunod na 1-2 ni Jonas. Natabunan kasi, Kasi unang-una, pangalawa si Jonas. Pangalawa, nakikita mo rin at papatawa niya si Nagre-react din siya sa sarili sa ano ni nabibreak Jonas. yung character kasi ni Zendlock, na Nababasag, totoo. hindi naman kasi siya komedyante, di ba? Medyo seryoso siya, so effect. Yun nga, pwedeng kay Jonas Pero din hindi, to, hindi, na hindi, dikit ano, na dikit. dikit, yeah, dikit. Kasi malakas yung rin second half ni, pati kung paano tinapos ni Zendlock Dito nga Jonas medyo parang lumayla yung end Yung dulo ni naman. Jonas Yung opener niya okay. Malakas. Tapos kay ano naman, kay Lucas, kay Zendlock. Mahina yung opener, malakas yung Malakas dulo. yung dulo. Mahirap yung round 2, no? Ito yung parang toss-up na round. Pwede siyang Dikit na dikit siya. Pwede mo i-argue din kay Zendlock yung round 2 'di ba? Kung aanuhin mo lang din na kung sa ender, kung sa Kung nasara kung nasara ba ng maayos. Kasi kay Jonas dito parang nga siyang, gaya ng sinabi ko, nagtitrip na siya. Kumbaga, Halos freestyle na yung halos freestyle na. aura niya, no? Pero ano pa rin malakas pa rin. Di ba? malakas Pwede nga tabla Pwede tabla. Pwede tabla, ganun siya. Pwede tabla, pwedeng labang lang ng konti yung isa. Well, kahit naman ano sabihin natin, hindi na mababago yung resulta nito. Diba? Ito lang yung obserbasyon natin dito. So yun, round 3 tayo. Sir, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Freestyle. Tapos left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Lakas! Lakas nun, kasi nagbatal. Ano rin siya pwede siyang pre-med, pero yung pagka-deliver niya kasi Tingin ko napaka-nonchalant freestyle. Tsaka bira mag-rebat si ano yan. Di tsaka pangalawang rebat na yun. Diba? Inano niya, sinundan niya. Tapos left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Solid yun. Gandang opener na, no? Check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao pinatayog niya ang tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zendlock versus Jonas. Style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko. Lahat ng laban ko ganito.
Pag naghahanap ng butas, may lumulutang na teknika. Mga mata ko may pakpak, Feeling parang ko best round niya to dahil sa delivery pa lang niya. Parang gigil siyang iparinig. Gigil. Tsaka ano ang linis nung ano niya, delivery niya. Alam mo na dito siya confident na round eh. Zenlook versus Jonas. Style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko. Lahat ng laban ko ganto. Pag naghahanap ng butas, may lumulutang na teknika. Mga mata ko may pakpak, parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signo sa Ang hilig niya talaga sa ganun. No? Alam mo yung sinasabi niya, di ba? Yung totoong itsura ng mga anghel. Nakita mo na yan, di ba? Yung parang mga pakpak lang na may mata. Yung according to yung accurate daw na depiction ng angels. Sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy! Bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto, ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagba-battle review pa to. Huwag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Ngayon, pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si MZ yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Lakas! Tayo yung Zenlook. Sabi ko Zenlook. Sabi ko sa'yo, itong third round niya. Third round niya, super saiyan. Apo ng apo. At saka yung cadence niya doon perfecto yung syllables, yung bilang. Ang galing. Tsaka yung mga elemento na ginamit niya sa lyrics. Oo. Ang galing nun. Busog siya, busog. Ulitin natin. Parang galante. Natalo ko yata si MZ yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Galing. Set up hanggang punchline. Galing. Kuha na niya ang confidence niya. Got my mojo back! Let's go! Pumasok ako sa langit. Ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Yan nagamit niya ng tama yung mga kasabihan niya doon. Butot balat. Milipad na parang saranggola. Tsaka pasok, hindi siya tulad ng mga sa first round niya na parang kabayo, yung sapatos. Napilit, di ba? Napilit lang. Ito talagang tama yung saktong-sakto. Placing niya. Tropa, kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Hagis na parang. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Paradox. Yun na yun? Pero mas maikli yung ano niya, yan o. Oo nga, parang 2 minutes 30. Maikli yung third round niya, pero solid yun. Oo, ayun ang pinakamalakas na round talaga. So yun nga, build up nga yung ginawa niya. Oo nga, papalakas nga ng papalakas. Palakas ng papalakas. Grabe yun. Nakuha niya rin yung ano ng crowd niya. Kumbaga naugarin si Jonas dun. Parang mas busog tong third round kaysa doon sa second round, no? Oo. Palakas nga ng palakas. Mahina yung first round eh. Second round, kalahati, malakas. Ito, halos buong round, malakas talaga. Tsaka dito niya nakuha yung best crowd reaction niya. Yung delivery niya, sobrang ganda. Nagano nga siya, parang excited siyang marinig na ng tao. Yung sasabihin niya, ganun. Alam mo ito yung showcase niya na verse eh. Galing.
Okay. Round 3. Round Jonas. 3, tingnan Jonas. natin. Uga siya dyan. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito, pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Ang ina na ito, Gabriel! Gabriel ka pala eh! Ang ina na ito. Higante, si M-Zite, kasi laki ko lang yan. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ang inang yan, kapre, parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zendlock eh. Magaling si Zendlock talaga. Sablay lang yung forma, ang pukin ng inang to eh. Sige. Sabi mo lang. Nasa maisip. Ito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, no? Daan niya sa adlib eh, no? At least walang dead air, di ba? Alam mo yung idol kong si M-Zite? Ako'y na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to, dapat matalo rin ako. Galing. Gag. Pang-crowd Pinalo na niya lang si eh. M-Zite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas! Kidlat! Tang-ina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tang-ina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltek. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari na lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Baliw na yun. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang puta kung may bisyo ka pa? Diba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatahay ka sa kamay, ba? Kasi isipin nyo, si Price Tag nagagan bars. Si Price Tag, uy, mali yung sinabi ko. Parang, hindi. Ayun yung fake joke na walang punchline. Nagkamali. Tinawid, ha? Tinawid. Ganun siya ka-confident. Paano eh, na no? lang kung may bisyo ka pa? Inulit, ha? Nagkamali na. Ganda leche-leche. Nag-ball-ball. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay ng pagkatao kada round. Pang-inan to, yung verso pang ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa Sokmed, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag naggagan bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD nag-a-addict reference kasi nagsasabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sipakin mo, kahoy. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol. Malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ika'y kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko. Tapos na naman kita, ibabati pa! Medyo mahina yung round 3 ni Jonas. Jonas. Oo.
Parang inulit niya yung ginawa niya sa round 2 pero less effective. May mga stutter din siya. Although confident pa rin siya, makukumpara mo kasi sa round 3 ni Zendlok eh. Parang yun yung pinakamahinang round ni Jonas. Parang Si pabaliktad si Jonas, Oo, no? si Jonas. Round 1 malakas, round 2. Doon sila nagtagpo sa round 2 eh. Digit yung 2. Kasi di rin nasara ni Jonas din ng parang iniwanan niya rin nakahang Yung round 2. yung round 2. Oo. Round 3, malinaw na Zendlok naman to. Zendlok yun. Yung round 1, malinaw na Jonas. Round 2, ang hirap eh, no? So, parang kung judge ka dito, mahirap din to i-judge, no? Dahil, syempre, wala naman tayong post-post sa live. Tapos, hindi mo alam kung saan nila ibabase eh. Di ba? Parang sa round, sa nilamang ba? Kung titignan ko yung pinakamalakas na round ni Jonas sa pinakamalakas na round ni Zendlok. Parang ganun ko siya titignan kung ano yung nag-i-epekto sa akin yung pinakamalakas na round ni Jonas eh. Sa pinakamalakas na round ni Zendlok. Para sa akin, iba yung ni Jonas, iba yung kumbaga yung lakas nun, kung may level yun, malakas yung nagtapatan yung train nyo. Pero yung, kung ikukumpara mo dun sa lakas nung isa, na round na yun, parang walang kahit anong round ni Zend yung makakano dun sa 1 ni Jonas. Kasi malakas yung round 3 ni Zendlok. Kaso kulang yun kung itatapat mo yun sa round 1 ni Jonas. Dahil sinunod-sunod niya dun eh. Parang perfect yung round 1 ni eh. Ganda, pati Ender. Okay, tingnan natin yung judging dito. Dikit ba to? Yo, check! Gising pa ba? John Leo. Shoutout kay John Leo. Hour 15, day 2, Zendlok versus Jonas. Magiging pa isang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Orado, 4-1. Walangay, Jonas. Dikit. Dikit pa rin yun, 4-1. Maraming Solid na battle yun Ang gandang laban nun. Iba rin talaga si Jonas eh, no? Pero hindi biro itong ginawa ni Zendlok dito. Nadikitan niya eh. Nakadikit siya. Nang hindi gumagamit hindi siya tumaliwas sa style niya. Oo. Ang galing, Diba? ang galing din nung nila yung style clash na yun. Kumbaga, napanindigan nila pareho yung trabaho nila. Tsaka may bumoto sa kanya isa. Ibig sabihin, sabi ko sa'yo, pwede mong i-justify na, halimbawa, kung tabla yung round 2, titingnan mo kung ano yung nilamang halimbawa, yung lamang sa round, mas mataas ba yung lamang ni Jonas sa round 1 kaysa sa lamang ni Zendlok sa round 3. Diba? Parang pareho din eh, no? Parang ganun din eh, no? So, saludo sa mga judges dito. Ang hirap nitong i-judge na yun, bago tayo magpaalam, meron ka bang mga gustong i-promote o i-shoutout o mga social media? Shoutout ko lang yung Chillionaire na naiwan ko sa sasakyan. Sayang. Bro! Triple XL meron ka ba? Dala ko nga. Yun, no? Mamaya. Bigay mo sa akin. Sa sasakyan ko. Sasakyan ito yung gamit namin. Okay lang yun. Yun, Next yung time. Mick and Chill, syempre, supportan yan. Yung may lalabas kaming kanta na under ng Music Colony. Syempre, Chillionaire, Mickly. Tapos supportahan niya rin yung aking bilyaran sa San Marino. Yun may bilyaran ka na? Oo, alam mo naman ako, pag nagmasi ako, talaga? At si JB Sukal, nahirapan din sa akin minsan yun. Pero pinapapunta mo rin doon? Hindi ko kami. Pero maglalaban kami, pwede naman. Flip top. Naglalaro ka rin talaga? Three-way kami. Pero naglalaro ka rin talaga bilyar? Saan ka mas magaling? Bilyar, basketball? Para sa sarili? Para sa kanya, parang pareho eh. Parang pareho kasi nagaman siya. Yapang talaga? Hindi, para sa akin, bola pa rin. Basketball. Okay. Ano pa? Social media mo? Follow nyo si Kram. Ayun, Kram Official sa yung channel ko, sa YouTube channel. Kram naman sa Facebook. Ayun, may bagong Facebook ngayon, pero pang tropa-tropa lang. Ano nangyari sa Facebook mo? Nahack yung Gmail ko yan, hindi ko ma-open. Godness. Suporta rin sa isa buhay run niya ngayon. Yes, may paparating kaming laban. May paparating pala akong laban ngayong April 26. Second Sight 14. Gaganapin sa Metro 10. Yun. Yun lang. Shoutout sa lahat ng mga sumusubaybay sa Break It Down. Shoutout sa Flip Top. Shoutout kay Zendlok, kay Jonas, kay Enigma. Maraming salamat din Kuya Lun sa pag-imbita mo, kuya. Kay Ram, syempre, palagi. Abangan pa mga susunod na uploads dito lang sa Break It Down. We out of here, boy!